Welcome back sa aking panibagong episode. Muling nasumpungan ng malalaking biyaya. Kasama si Bro Dave, si Utol at ang lasinggiro nating bangkiro. Panalo talaga ang spot, kaya subscribe ka na para lagi kang updated sa mga panibago pa nating adventure. Kaya tara na, let's go! Si Bro Dave, si Utol, tapos yung lasinggiro nating bangkiro, siyempre hindi mawala yan. Nandyan. Parang hindi nakataga yata ngayon . Okay, maya biyahe tayo. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tapos tayo. Alas 16. Let's go. Nakababa na lahat ng espiro. Umpisa na naman ng bagong hamon at pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Nakakapagod man ang hanap buhay na ganito, pero sulit naman. Sa akin kasi ang spearfishing ay hindi lang uri ng hanap buhay. Dito ako masaya at nag-i-enjoy ako sa bawat adventure na ginagawa ko sa araw-araw kasama ang mga tropa. Sarili ang oras, walang amo, walang nagmamanda kung ano ang pwedeng gawin. Kaya sa spearfishing, panalo talaga. Adventure pa tayo mga ka-espiro. Dive safe, let's go! Prepara ang spear gun para sa unang pagsisid sa araw na ito. Sa mga lalangoyan natin na bahura, baka sakaling may magpakita na pwede nating maging target. Kaya kailangan lagi naka-ready ang spear gun para makalabitan natin kagad. Nang marating na nga ang target na spot, ito na ang unang drop ko dito. Warm up sa araw na ito mga lods, pero may nagpakita kagad dito na malaki. Nakangat na ang malaking isda sa bahura, kaya free fall na lang ang ginawa ko dito para makalapit ako ng gusto nang hindi nabubulabog ang isda. Sumalubong naman ito kagad at tinira ko na dahil napakalapit na ng distansya. Yun nga lang ay hindi tumagos ang flapper natin dito, kaya biglang nakawala ang isda. Hindi tayo pinalad sa unang tira, sayang nun. Maori sea perch, napakakapal ng laman, hindi tumagos ang flapper natin. Kalapit eh, hindi tumagos. Sayang. Hanapan.
Sa parting taas na bahura nang marating ko na, habang nasa ibabaw napansin ko na may GT sa pinakababa. Kaya agad na akong nag-unang camera dito. Sapat na pahinga sa ibabaw at ipon ng maraming hangin, medyo malalim kasi ang bahura. At dito sinubukan ko na mag-drop. Napakalayo pa ng distansya pero napansin ko na ang isda ay palabas na sa malaking crack. Nagbago ako ng posisyon habang mabilis na bumubulusok. May konting current kasi at para mahabol ko kung saan man patungo ang isda, binilisan ko na ang langoy. Pabalik na naman sana ang malaking isda sa crack na ito pero nakalapit na ako ng gusto. Nang lumingon at sakto na sa distansya, kinalabitan ko na kagad. Hindi sumakto sa nais kong patamaan kaya hindi na fatal ang isda. Agad nitong hinatak ang line at dumiretso sa malaking crack na ito. Hindi ko magawang pigilan ang line. Inayaan ko na lang muna. Alam ko kasi na hindi tumagos ang flapper kaya pinalaro ko ang isda hanggang sa mapagod ito. Mabilis na sumipa para makaahon kaagad, makahingi ng second shot sa mga kasama natin. Hindi ko makataklim isda. Mahina na ako. Woo! 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 Layo nila. Ako lang pala yung nasa parting malalim, yung dalawa nasa parting baba naman. Kaya malayo, hindi ako marinig. Malayo din ang bangka. Kaya natagalan bago ko na-recover ang isda na to. Sabit. Sige mga po na. Layo na. Woo! Woo! Sa ilang segundo na pag-aantay habang ang isda ay patuloy pa rin na pumipiglas. Papalapit na ang bangka sa akin pero hindi ako naintindihan kanina. Saro! Second shot! Paano si Brad? Paano si Brad? Paano? Panado! Second shot! Matagal to. Huwag muna natin ang camera. Ayun na bata. Sige ito. Lagi baho. Duglan mo itong tanay na kumandaan. Hindi pa sumabit ang ano ko. Ha? Dahil nakabalda! Dahil nakabaldaan! Dahil! Oh! Mayroon mo kapag binatong ko. Ako naman pala, nagdi. Pasara! Pagod pa si Utol pero kailangan ng madaliin ng isda.
Sabi ko i-load na ang rubber ng spirga niya at ako na lang ang titira sa ilalim. Pasara! Sapit ka na! Sapit! Sapit! O, dahil na! Pasara! Oh! At dito nga nagload na ng rubber pero gusto ni Utol i-load lahat ng 3 rubber ng spirga niya. Pero pinigilan ko dahil sobrang lakas nito. Tama na yung 2, siguradong tatagos na sa isda. May mga gas pa dyan. Dua atas may yan na ano. Wala ano to ano. Kapludan puti. At syempre dito kailangan din ng sapat na pahinga bago sumisid. Nasa kalagitnaan ng isda pero paniguro pa rin tayo sa pagsisid na to. At ito na mga lods, susubukan ko na dito na mag-drop. Pareda pa siguro. Wow. Thank you. Nalo. Fuck. Yeah, nakasirong. Hindi kilabos. Alanganin mo ang ganda ng tama. Hindi nga nakalayo. May busog pa na. Padaan no. Tigas yan. Ayan. Sipain mo ulit. Sabay ko yun. Sige. Sige, sipain mo. Ano? Hilahin mo. Puti. Tigas. Tigas tayo. Alas 10:54 pa lang. Ayos. Kakain na muna daw kami. Mamaya na kayo bababa. Alas 11:22 na. Ayan o. Ayan na rin sa frame. May grouper na yan. Tsaka surahan.
GT sa dulo. Tinakpan para hindi mabilad. Ay, si Utol. Nandiyan si Utol. Pag ganun yung hangin, kaya dadaanan namin yun. Pag ganun ang hangin. Kain tayo. Paldo na tayo. Tanghali na kami dumating kanina. Kaya konting minuto lang, kain na. Ito ang ulam, oh. May sabaw na pata, pampalakas to ng tuhod mamaya. Alright. Kain na, kain. Akyat na yan si Utol mamaya. Ayan, bumili lang kami ng kanin. Tanghali na kami kasi kanina. May luwan dyan. Luwan. Hawakan mo, Tom Sawyer. At sabaw tayo na. Kaya lag mo na ito na baldi ko. Dive tape. Sa nalipatan na bahura, may konting current, maganda ang visibility. Sa ibabaw pa lang habang inaanod, napansin ko na may grouper sa baba. Pero hindi ako tumapat kung nasaan ang grouper. Dito ako sa may blind spot niya para makapwesto ako at makalapit ako ng gusto. Napansin ko ang isda habang nasa ibabaw ako kanina. Nakatingala ito sa akin. Nakalabas ang buong katawan niya kaya napansin ko kagad. Pero ngayon habang lumalapit ako dito kung saan ko napansin ang isda, wala na siya dito sa may labas. Kaya dumiretso ako at sinilip ko sa may pinakailalim. Naando na pala, napakalapit sa may butas. Pero naunahan ko ng galaw kaya natira ko agad at tinamaan ang isda. Nag-alikabok na tuloy sa ilalim dahil sa palag ng isda. Pero ayos mga lods at nasecure natin to. Grouper naman ang nayari natin. At good size na good size. Panalo. Pangalawang isda pa lang to mga lods pero malalaki kaya paldo. Labot pa. Alas 12:22. Mayari, agad tayo. Nang maituhog ang grouper, ganun pa rin ang senaryo, inaanod pa rin tayo. Nakalampas na ako nang napansin ko may GT. Pero bago pa man ako nakapag-drop dito, napansin na rin ako ng isda. Kaya dali-dali na akong bumulusok dito at mabilis na ang langoy. Papalayo na nga rin ang isda mga lods. Malalim pa naman ang spot na to. Kaya hindi ako makahabol kahit dahan-dahan lang ang langoy ng isda. Hindi na kayang sundan. Kaya dito nag-off na ako ng camera para umahaw na next time at magtatagpo pa naman ang landas namin. Baka mayari ko na sa sunod. Nang maanod naman ulit dito sa may parting mababaw. Dito sa may tagusan na butas. Sinubukan ko mag-drop. Sa bawat dayo namin sa spot na to, hindi talaga pwedeng hindi ko puntahan ang may tagusan na ito na bahura. Dito kasi madalas mangrove snapper talaga ang nangyayari ko. Nakailang piraso na rin ako sa butas na ito mga lods. At malalaki pa yung iba. Kaya dito muli akong nagdahan-dahan para matingnan ko sa may pinakababa. At baka mayroong laman makayari ulit tayo dito.
Nang madungaw ko na nga sa pinakababa, naandun ang isda mga lods. Mangrove snapper na naman at malaki-laki na rin. Kaya dahan-dahan ulit ako ditong bumaba para mas malapitan ko at matutukan natin ng maayos. Papalayo na ang isda mga lods pero pinahabulan ko at inabot pa rin. Maganda pa rin ang naging patama natin dito, kaya panalo talaga. Pangatlong isda pa lang natin to mga lods at malalaki. Ayos. Kabila shooter. Lipat tayo ng bahura. Ha? Hi Brad. Ha? Ngayon sa baba, Marti. Kaya, taning man lang kami. Nagtagoy baka. Lipat kita ba? Kaya pa si Dave? Ah? Dalawa tayo. Ano pa sa katili? Dave, nandun si Dave. Banat ulit. Alas 2
na, alas 2. Alas 2:03. Let's go. Dito sa sumunod na bahurang binaban, halos madalang din ang isda na nagpakita. Kaya medyo natagalan bago tayo nakapag-drop ng sumunod. At eto na yun mga lods. May mga malalaking unicorn kasi, kaya agaran ako nag-drop dito. Pero habang bumubulusok ako pa ilalim, dahan-dahan namang umaalis yung ibang malalaki. Kaya minabuti ko na lang na lumapat dito para mapalapit sila. Merong ibang nagpaiwan dito, pero hindi ito sana ang target natin. Medyo may kalaliman nga rin ang bahura na to, kaya hindi na ako namili pa ng magiging target. Etong isa na to, na halos malaki na rin, eto na lang. At agad kong kinalabitan ng isda mga lods at tinamaan naman. Blue Spine Unicorn, ito ang nayari natin. Napakadalang ng isda. Pero panalo na to mga lods. Ang taba naman ng surahan na to. Ganda. Ang kapal. Sumunod na pagsisid habang inaanod, may napansin ako sa baba na bluefin trevally. Kaya nag-drop ako dito ng mabilis dahil mailap na ang isda na to. Pahabol na tira na sa drop shot at long range na. Pero inabot pa rin at tinamaan natin ang isda. Nasa may buntot nga lang inabot. At ayun mga lods, napunit at nakawala ang bluefin trevally. Sayang na rin nun. Mga 2 kilohin na rin sana. Hindi na ako nakadagdag pa ng sumunod na isda. Napakahaba ng nilangoy. Hapon ng mga lods at nakaakyat ng 2. Kaya dito akyat na rin tayo. At biyahe na tayo pa uwi. Napakadalang ng isda mga lods. Buti na lang at nakayari tayo ng malaki. Ito yung nadali, 3 kami na namana, si Utol tsaka si Bro Dave. Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahilap man at malalim, ginto naman ang huli.